Magandang araw mga kalakbay. Ngayon, pag-usapan natin yung mga issue tungkol sa nangyaring tensyon sa Senado. Bakit ba nagkaroon ng tensyon ng Senado? Hindi dahil sa nagpalit ng Senate President, hindi dahil sa na-transmit na yung articles of impeachment, kundi dahil sa paglutang ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. At ano ba yung pinanggalingan ng tensyon na yon? Dahil ba sa nagpakita si Senator Bato de la Rosa sa Senado? Kasi kung titingnan natin yung pagpasok ni Senator de la Senator Bato sa Senado, natural lang naman na magpapakita siya, magpupunta siya doon kasi isa siyang senador. Isa siyang halal na senador at tungkulin niya yon na dumalo sa mga Senate session. So, walang problema doon. Walang problema ang pag-attend ni Senator Bato sa Senado. At yun ay ano bang big deal doon kasi lahat naman ng senador nandiyan. So may big deal ba nung pumasok si Senator Alan Cayetano? Pumasok si Senator Tito Soto? Tanging bang mga senador? Wala naman, di ba? Ilang buwan nga ang pinaghahanap si Senator Bato. Nasaan na si Senator Bato? Bakit hindi siya pumapasok? Bakit? Di ba? Maraming mga katanungan ngayon na nandiyan na si Senator Bato, nagkagulo ng lahat. Parang ano no, parang nagkaroon agad ng standing ovation. Ano kaya ang mas malalim na dahilan? Alam niyo mga kalakbay yung dahilan kung bakit nagkaroon ng tensyon at komosyon? Dahil sa paglabas ng warrant of arrest galing sa ICC na dala-dala ni dating Senador Trillanes at yung pag-aresto ay pinatupad ng NBI. So dahil dito nagkaroon ng komosyon, nagkaroon ng habulan na ayon nga kay sa unang pahayag ni Senator Bato na nirisling daw siya ng tauhan ng NBI na in the end, dahil sa CCTV, lumabas na siya pala ay nadapa nung siya ay tumakbo sa hagdan papunta sa Senate Session Hall. No? So makikita natin doon yun yung komosyon na at doon nagsimula ang lahat nung pumasok na siya na nagsigaw na ganito, bakit ganito ang ginawa, bakit ako ay pipigilan sa pagdalo sa sesyon. So kumbaga nagkaroon ng isang matatawag natin na misinterpretation. Parang hindi naman. Kasi ang totoo naman, nandun yung NBI at saka si Trillanes para iserbi ang warrant of arrest. At nung pagserbe, allegedly tumakbo si Senator Bato. At bilang dating pulis, alam din naman ni Senator Bato kasi, halimbawa, no, ordinaryong tao, alam na alam natin yan kasi hindi lamang sa pelikula nangyayari ito, sa totoong buhay nangyayari ito. Na pag sinerbihan ng warrant of arrest, tumatakbo yung aarestuhin at ang mga pulis, tudo habol. Kung minsan nga nauuwi pa sa barilan, di ba? Kaya nagkakaroon ng casualty sa pagserbi ng warrant of arrest. Maliban lang kung yung aarestuhin, malumanay at
sumusunod sa batas. Kaya hindi nagkakaroon ng komusyon, hindi nagkakaroon ng takbo, ng habulan, hindi nagkakaroon ng barilan o kung ano man diyan nasakitan. So nung pagkakita ni Senator Bato at siguro nalaman niya siguro na aarestuhin siya, tumakbo. Kaya yun ang nangyari. Pero yung katanungan kasi na nandyan is, saan ba galing ang warrant of arrest? Sino ba ang nagbigay ng warrant of arrest? Ito ba ay galing sa Korte Suprema o sa na local courts? At yun nga pinakita ni dating Senador Trillanes na ang warrant of arrest ay nanggaling sa ICC. Na kung matatandaan natin, last year, ito ay inanunsyo na ni Crispin Remulla, ng ating ombudsman ngayon. Sinabi niya na si Senator Bato ay mayroon ng warrant of arrest mula sa ICC. At simula noon, si Senator Bato nagtago na. Hindi na siya uma-attend o hindi na papakita sa Senado. At ngayon, no, nung tinanong siya, bakit nandito? Bakit naka-attend si Senador Bato? Anong sabi niya? Noon, nung wala ako, hinahanap niyo ako. Noong nandito na ako, tatanungin niyo ako kung bakit ako nandito. Diba? So, ganun yung nangyayari sa Senado. At yun nga, yung warrant of arrest na galing sa ICC ay hindi kinilala ng ating Senado na ito ay valid. Kasi ang gusto na, lalo na si Senate President Alan Peter Cayetano, na sinabi niya dapat yung warrant of arrest manggagaling muna sa local court. At kung may papakita kayo na warrant of arrest galing sa local court, doon isusurrender namin si Senator Bato de la Rosa. Dahil galing yan sa ICC, so mayroon silang yung tinawag nila na yung Senate protective custody, na walang sinuman na ahensya ng gobyerno, ng law enforcement ng gobyerno na makakagalaw o makakaaresto o makakuha kay Senator Bato de la Rosa sa Senado. Dahil si Senador Bato de la Rosa ay under protective custody ng Senado. At dahil dito nagkaroon ng kumusyon na naman, namuo na naman ng galit sa mga taong bayan, no, na sa kabilang panig ng political side, kumbaga yung mga antay, na galit sila kasi bakit daw ang Senado naging taguan na ng kriminal. Sa atin naman, hindi pa naman kriminal si Bato de la Rosa kasi wala pa namang penalty of judgment. Ang isang tao, suspect pa lang, suspect. Hindi siya kriminal kasi pag sinabi natin kriminal, na nahatulan na, nahusgahan na, kumbaga. So hindi pa naman eh. Yun ay warrant of arrest lang naman. Hindi pa naman yun na parang yun na yung finality of judgment. Hindi pa. Yun ay warrant of arrest na kung saan iniimbitahan yung tao na mag-submit sa korte para imbestigahan at litisin. No? So, yun yung nangyari. Kaya nagkaroon ng tensyon ang Senado. Pero ano ba ang talagang rason kung bakit nagkaroon ng
ganitong pangyayari? Ito ba ay dahil tensyon sa politika? Maaari. Dahil magkabilaang kampo, no? O ito ba ay tensyon dahil sa, no, kung maaalala natin sa araw na ito, nagkakaroon din ng botohan para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Kongreso. At yun nga na nung natapos, majority yung sa botohan, lumabas na majority yung bumoto sa Kamara na si VP Sara doon ay itatransmit na yung articles of impeachment. So, sabi nga doon na Sara Duterte was impeached in the Congress. So, itatransmit na yung articles of impeachment sa Senado. Kaya maraming mga spekulasyon at mga namumuong idea na yung paglutang ni Senator Bato de la Rosa at pagpunta sa Senado dahil magkakaroon ng kodita. Ibig sabihin magkakaroon ng palit ng liderato sa Senado at ang sinasabi nga ng karamihan na dahil haharangin ang articles of impeachment sa Senado. Kasi baka kung maalala natin yung issue ng tinatawag natin fourth with, baka magkaroon na naman ng second, fourth with na nauwi sa pag-archive ng article of impeachment ni VP Sara sa Senado. So, yung paglutang ni Bato, Senator Bato, maraming mga koneksyon na naiuugnay dito. Una, yung kodita na pagpalit ng liderato sa Senado. Pangalawa, ang pagpalit liderato nakaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So yun yung mga malalaking aligasyon na inisip ng mga taong bayan at ng mga matatawag natin anti. So ito yung malaking katanungan, ito ba ay political lamang o may mas malalim pa? At bakit hindi kinilala yung ICC, warrant of arrest? So, may maraming mga abogado, no? Maraming eksperto sa batas ang nagsilabasan ng kanilang mga opinyon, ng kanilang mga pagbasa ang ugnay sa warrant of arrest na galing sa ICC, na yung iba nagsasabi na pwedeng i-serve ang warrant of arrest kasi ito ay galing sa ICC at ito ay valid. At maraming mga nagsasabi na yung Senado dapat kasuhan ng obstruction of justice kasi sila yung humadlang sa pagpapatupad ng pag-aaresto, sa pagpapatupad ng batas. Pero sa kabilang dako, mayroon din yung mga pro na nagsasabi hindi pwede ipatupad ang warrant of arrest ng ICC dahil wala na itong visa dahil pumalas na ang Pilipinas sa ICC. At hindi nasakop ng ICC ang kung ano man na mga nangyayari sa bansa. Dahil tayo ay mayroong tinatawag na justice system. At ang ating justice system is still functioning. So, tapos marami nagsabi na ito ay sampal sa ating mukha na kung susundin natin ito, maaaring ito ay magiging precedent ng mga susunod pa na mga arrest. Kasi
kung ating makikita, may mga personalidad na pinangalanan na rin sa ICC kaugnay sa kaso ng EJK o extrajudicial killing ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte, na maraming mga personalidad ang nauugnay na kung sa diin sila yung co-perpetrator na tinatawag. Kaya kung mangyayari ito kay Senator Bato de la Rosa at inimplement ito at sinunod, hindi malayong mangyari na mangyayari din ito sa mga susunod na mga arestuhin. Kaya ito yung malaking pinagdidebatehan ngayon. At marami ang mga nagkakaroon ng kanilang mga ideya, nagbibigay ng kanilang mga interpretasyon. Pero ang naririnig natin na mga interpretasyon ay magkabilaan na kung saan hindi natin alam kung sino yung totoong nagsasabi, kung ano ba talaga ang ating paniniwalaan, dahil ayon sa kabila na taga-suporta, ito yung tama. Ayon naman sa kabila na kontra, ito yung tama. So tayo ng mga mamamayan na wala naman, hindi eksperto sa batas at wala namang pinapanigan na kung saang side tayo, katulad ko, wala naman akong side kung saan yung totoo, kung sino yung tama doon. Pero paano malalaman kung sino yung nagsasalita at ng tama, sino yung hindi, di ba? So kahit ako, no, mahirap intindihin yung mga ganitong bagay. Pero ang alam ko lang, may dapat managot sa kung ano man ang nangyari sa mga inosenteng tao na namatay na hindi naman nakaranas ng tinatawag nating due process. Namatay sa lansangan, namatay sa eskinita, namatay sa imburnal, namatay kasama yung sa harap ng mga bata, sa harap ng anak nila, namatay sa harap mismo ng kanilang pamilya. Hindi lang namatay, simpleng namatay, pinatay. So kung titingnan natin, di natin alam kung ano ba talaga ang susundin. Na i-arestuhin si Senator Bato gamit ang ICC warrant o kailangan itong dumaan sa korte, local court, para ma-implement ito. At kung magdudumaan sa local court, saan dadalhin si Senator Bato? Lilitisin siya dito sa Pilipinas o ipapadala siya sa Dahig, kasama katulad ng nangyari sa kay dating Pangulong Duterte? Ito yung mga katanungan na kasunod sa pag-iimplementan nito. Pero may isa akong nakita, no, napanood na vlog na kung saan nag-explain, no, nagbigay ng kanyang magandang explanation sa bagay na ito. At nakita ko na hindi siya yung bias. Binigay niya yung kanyang interpretasyon sa paraan na neutral. Hindi siya yung dahil ako ay pro ganito, dahil ako ay anti ganito, yung no. Kaya para sa akin to na nakuha ko yung ibig sabihin ng mga nangyayari. So nakuha ko ito sa in-acknowledge ko kay Miss Oliva, yung video na ito. Maganda siya. So tara, panoorin natin.
Pwede bang isuko ang isang sitting senator sa International Criminal Court? Let me be very careful here. Kasi whether pro bato ka o hindi, this issue is no longer just political. Constitutional issue na ito. Sovereignty issue at due process issue. So, yung issue na ito, hindi lamang siya tinatawag nating political issue. Kasi, yun nga ang sinasabi ko kanina na sa nakikita natin, bawat isa mayroon silang sariling interpretasyon ng batas ng kaugnay sa pag-aresto, no? Sa kay Senator Bato de la Rosa. Pro Duterte at saka anti Duterte yung pro DDS at saka anti DDS, no? Sinasabi natin. So hindi lamang ito question politika, kundi ito ay question din ng ating soberanya, ng due process natin, at saka yung constitutional issues natin ito. So may tatlong bagay, no? May tatlong issue na dapat din nating titingnan sa bagay na ito. Hindi lamang yung ating political views o political stands, no? We should also broaden or widen our antenna. We should also widen our scope, no? Broaden our scope. Tingnan natin yung issue sa malawakang perspektibo. Hindi lamang sa kung ano yung ating interpretasyon, kung ano yung akin, yun na yun. Hindi. Kundi alisin natin yung bias para makita natin yung katotohanan. Tuloy tayo. Yes, confirmed na mismo ng International Criminal Court na may existing warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa for alleged crimes against humanity in relation to war on drugs. Pero tandaan natin, an arrest warrant is not a conviction. Hindi pa ito katol? So ito yun, no? Sa mga nagsasabi na si Bato de la Rosa is a criminal at large. Hindi pa siya criminal. Kasi hindi pa nga siya nahatulan. It's not a conviction. It's a warrant of arrest. Hindi pa yan conviction, kundi parang invitation lang ba? So, we cannot say Senator Bato de la Rosa is criminal at large. Kundi suspect. Parang, yung ako naintindihan ko lang yan sa mga bagay na yan, no? Na pag yung isang tao kagawa kahit nga, 'di ba? Nakagawa ng ganito yung siya yung nagsaksak at namatay yung sinaksak niya o nabuhay. Sinasabi pa rin na ang suspect natin, 'di ba? Hindi siya kaagad na yung criminal natin, no. Suspect pa lang siya. Kasi hindi pa nakalabas yung korte ng kanyang finality of judgment. So ito no, kaya nga maganda tong magandang video na to kasi may matutunan tayo. Hindi pa ito declaration of guilt. Under international criminal law, ang kailangan lang para makapaglabas ng warrant ay reasonable grounds to believe. Mas mababa ito kaysa proof beyond reasonable doubt na kailangan para makonvict. At dito ngayon umiikot ang malaking legal debate. Marami ang nagsasabi automatic dapat No, ito yon yung malaking issue at pinagmulan ng maraming debate na ang tinatawag na automatic turnover. Kasi pag may sinabi natin may lumabas na warrant of arrest, automatic, o sige, arestuhin na yan. Hindi naman ganun kadali. No? Kasi hindi siya nga ang nature ng warrant of arrest is not local court ang nag-issue, kundi international court wherein ang Pilipinas ay hindi na siya member. So tandaan natin, no? Ang nature niya is hindi siya local. Hindi siya galing sa local court. Ito ay galing sa international court na hindi na miyembro ang Pilipinas. Hindi ganoon kasimple. The Philippines already withdrew from the Rome Statute noong 2019. At kahit sinasabi ng ICC na may jurisdiction pa rin sila over the acts committed before withdrawal, ang actual enforcement ng warrant dito sa loob ng Pilipinas still involves constitutional process. So, ang term dito is
No, ang term is yung legal process. Pakinggan natin, balik natin yung actual enforcement ng warrant. So the actual enforcement ng warrant, when you say actual enforcement ng warrant is yung pag-serve na no ng warrant of arrest. So ito yung question kasi dito, yung sinabi ko kanina, yung nature ng warrant of arrest. Grant dito sa loob ng Pilipinas still involves constitutional processes, executive discretion, at issues of national sovereignty. Sovereignty. In simple terms, pwedeng mag-issue ng warrant ang ICC. Pero ibang usapan ang pagpapatupad nito sa Philippines. So, pwede siyang mag-issue ng warrant. Pwede talaga. Pero nga, ang question nga, di ba, ang pagpapatupad, ang pag-implement ng warrant of arrest. Di ba? Wala siyang problema kung local court kasi ang local court sa atin yan eh. Bawat isa sa atin, we are subject into it. Kasi under tayo eh. Kumbaga, bound tayo kasi we are the citizen of the Philippines. So every citizen is bound, is subject to. 'Di ba? Talangan naman na ako citizen ng United States of America. Kumbaga, or European country o citizen ng Spain or citizen ng lagay natin no, ng Netherlands or sa Swiss. So, may warrant of arrest ang Pilipinas sa akin. Nandun ako sa sa Swiss o nandiyan ako sa US o nandiyan ako sa Europe. Ipapadala ng Pilipinas noon warrant of arrest. Arestuhin ako agad-agad na hindi naman ako Filipino citizen. Parang simple lang na no. Yun lang yung sa akin, hindi naman ako expert sa law. Pero yun yung pagkakaintindi ko sa simpleng explanation na ito. At dito pumapasok ang tanong ng maraming legal minds. Hindi ba dapat munang dumaan sa local Yan. courts? Hindi ba dapat may judicial determination muna bago isurrender ang isang Filipino citizen, lalo na isang sitting senator, to an international tribunal? Because whether people admit it or not, malaking bagay ang pag-transfer ng isang Philippine public official outside Philippine jurisdiction. Now yes, supporters of the ICC will argue the ICC is not a foreign court. Technically, tama naman yun. International tribunals here, created by treaty obligations among states. Pero practically and politically, the effect is the same. A Filipino official is brought outside the country to face trial abroad. Kaya hindi pwedeng i-shortcut ang due process. Isa pa, let's correct another misconception. The Senate is not automatically a sanctuary from arrest. Under Article 6, Section 11 of the Constitution, protected lang ang legislators from arrest habang in session. So ito yung isang argument din, isang tanong na bakit noon si dating Senador Trillanes at si dating Senadora Laila de Lima, bakit inaresto sa loob mismo ng Senado? Bakit si Bato hindi? No? So, yun yung mga katanungan at yun nga, sinagot naman nila ng mga senador na kaya nga nagkaroon ng bangayan, no? Nagkainitan si Senator Kiko Pangilinan at saka Senador Robin Hood Padilla dahil din dito. Dahil magkaiba yung kanilang nature of arrest. Kasi yung kanila naman sa dalawa kay Senadora Laila at saka former Senador Antonio Trillanes, galing iyon sa local court yung warrant of arrest. Hindi yun galing sa International Criminal Court. So, yun, i-take note natin yun na magkaiba yung nature ng pag-aresto or nature ng warrant of arrest. Ito ang isa ay galing sa local court, where yung isa naman kay Bato is from the International
criminal court which is not member na yung Pilipinas. Okay. ang Congress if the offense carries a penalty of not more than 6 years imprisonment. Ang crimes against humanity, obviously, lampas na lampas doon. Meaning, legally, possible na maserve ang warrant kahit nasa Senate premises pa. Pero legality is not the only issue here. Ang mas malaking issue, constitutional restraint. So, pwede talagang ma-aresto si Senator Bato de la Rosa. Pero hindi naman nga totoong sinabi ni Miss Oliva, no? Na hindi naman talaga legal rights or legality yung pinag-uusapan, kundi constitutional issues naman na. Because if the executive department can simply surrender a sitting senator without meaningful judicial scrutiny, then we are entering very dangerous constitutional territory. Ngayon, si Senator Bato de la Rosa. Bukas, sino naman? Maraming Pilipino Tama. ngayon ang nagtatanong kung na-turn over na noon ang isang dating Pangulo ng Republika, despite serious legal objections, ano pa ang pipigil sa gobyerno? So ito yung isang isang argument na 'di ba noon maalala natin na noong dinala si dating President Duterte sa Dahig, nagkaroon ng mga issues, nagkaroon ng mga debate tungkol dito na tila nawala ng due process ang dating Pangulo kasi nung paglabas ng warrant of arrest, dinala siya agad sa Dahig without having due process ng tinatawag nilang nasaan na ang due process. Kaya dito nagsimula na kung ang dating Pangulo nga nadala sa Dahig, papaano pa kaya ang kung sino lang dyan. 'Di ba? Kaya ito na kaya noon yung nangyari kay dating President Duterte, yun yung nagbukas sa mga kaisipan ng karamihan na o nga no, bakit dinala siya agad-agad na hindi man lang dumaan sa local court. So yun yung isang nagbukas ng daan sa lahat ng ito. At ngayon no, ang kay Senator Bato na sitwasyon nagbigay daan sa bawat isa sa atin na natanungin na kung nadala si dating Pangulo at kung nadala din si Bato, wala nang kung sino pa ang hindi pwedeng madala doon. Kaya ito yung ang pangamba ng karamihan na tila nawala na ng malasakit yung gobyerno natin sa ating kapwa Pilipino. Ito yung namumuong tension ngayon dahil sa question ng hindi siya sa question of legality, kundi question of constitutional rights and the sovereign rights, no? Sovereign issues and constitutional issues. na gawin ulit ito sa isang sitting section. Kaya itong issue na to, hindi dapat dinadaan sa emosyon. Tama. Hindi ito simpleng DDS versus anti-DDS. Yan yung sinasabi ko kanina na hindi dapat emosyon ang dumadaloy sa ating mga kaisipan. No? Kasi kung emosyon, walang patutunguhan yung ating mga argumento. Kasi kung titingnan natin yung emotion, wala itong sinusunod na standard. Kung galit ka, hindi ka nakakapagdesisyon ng maayos, di ba? Kaya nga sinasabi na when you're in anger, don't decide kasi yun ay ang magre-resulta lang nito ay hindi maganda ang resulta, ang kalalabasan, di ba? Kaya nga pagkatapos may mga makikita natin na sana hindi ko ginawa nun, hindi ko yun ginawa. Nadala lang kasi ako sa bugso ng aking damdamin, di ba? Kaya kung emosyon na ang papairali natin, yung bansa natin
patuloy na magkakaroon ng pagkakawatak-watak at hindi magkakaroon ng iisang pamantayan, may isang standard o isang kasunduan. Kasi bawat isa sa atin may kanya-kanyang dinadalang partido. Para halimbawa dito is yung mga apektado ng EJK, gusto nilang magkaroon ng agad-agad na accountability na dapat may managot na. Pero para naman sa mga hindi naman nakaranas nito, hindi naman apektado, hindi naman na biktima, para sa kanila yung nangyaring pagpaslang sa mga namatay noong drug war, dapat lang kasi natawag nila, no, maraming ang nagsasabi na, I quote, sa mga na salot sa lipunan, ito yung nagiging rason kung bakit nagkakaroon ng mga krimen sa ating lipunan, hindi tayo nagiging safe sa ating mismong community, sa ating lipunan. So nagpapasalamat sila na sinasabi nila na mas mabuti ng mayroong drug war kasi nadisiplina. Kasi para sa kanila ito ay parte ng disiplina, naging safe daw yung daan, yung mga kalsada, yung mga kinita, kasi nawawala na ng natawag natin na mga gumagamit ng bawal na gamot. Pero ito yung ito yung sinasabi na wag dapat emotion, kundi tingnan din natin to be fair. Kasi kung gusto natin ng hustisya, dapat hindi lang yung hustisya ng one-sided justice or selective justice. Dapat kung anong mali, mali. Kung ano yung tama, tama. Hindi yung justice should not be negotiated. Hindi siya dapat ininegosyar. Hindi siya dapat yung parang, sige, i-anoin lang natin to. Plansyahin na lang natin to. No. Ang hustisya dapat firm. Kung ano yung dapat, dapat. Kung anong hindi, hindi. Kaya dapat hindi emosyon yung gumagana. Kaya nagustuhan ko, sabi ko sa inyo, nagustuhan ko tong explanation dahil hindi naman pinapairal yung damdamin dito eh. Okay, tuloy tayo. Yes, this is about balancing international accountability and Philippine sovereignty, human rights and constitutional safeguards, international cooperation and the duty of the state to protect the rights of its own citizens. And whether you support Senator Bato de la Rosa or not, dapat pare-pareho tayong naninindigan sa isang bagay, na ang konstitusyon, due process at rule of law should never become optional. Another day. So, yun sa narinig natin. Yun yung magandang explanation na tungkol sa warrant of arrest, na hindi dahil sa mayroon ng warrant of arrest, agad-agad or automatic papadala na natin si Senator De La Rosa Senator Bato sa ICC. Kundi tanungin din natin yung mga nalalabag nito o kung ang pagsunod ba sa warrant of arrest ng ICC ay naaayon sa ating due process. Ito ba ay nagkakaroon na hindi ba ito nalalabag yung ating sovereign rights? Hindi ba ito na lalabag yung ating constitutional rights? Na kung saan hindi lang na dahil mayroong warrant of arrest, agad-agad dadalhin o agad-agad ipapatupad.
So, bottom line sa issue na ito ay kung mayroong warrant of arrest galing sa ICC, dalhin natin sa local courts. Let's communicate to the local courts and let the local courts issue a warrant of arrest, or let the local court, the Philippine court, acknowledge the warrant of arrest. So, yun yung hindi ko naman sinabi na hinahayaan ko na lang si Senator Bato de la Rosa na takasan niya yung kanyang um, tinatawag na responsibilidad sa nangyaring war on drugs. Hindi ko rin sinasabi na wala siyang kasalanan. Hindi ko rin sinabi na may kasalanan siya. Kundi ang sinasabi ko ay para hindi napamarisan o hindi na maging isang malaking issue na naman sa ating bansa at magkaroon ng ganitong tensyon katulad sa nangyari sa Senado, dapat magkaroon tayo ng isang malinaw na batas ukol dito. Dapat magkaroon, ito yung magandang side ng nangyayari na kung saan itong mga bagay na to na pag-uusapan at pwede na gumawa ng isang hakbang para maging maayos yung pag-resolba sa mga kaso kung sa future o sa hinaharap may lumabas na naman na katulad nito. Kaya maganda din na dapat ating siguraduhin na sa bawat pagpapatupad ng batas ay walang nilalabag na ibang mga batas. Sa pagpapatupad ng batas, dapat patas. Dapat pare-pareho. Dahil kung ang pagpapatupad ng batas ay selective, o tinatawag ko na selective justice, na ang batas ay para lamang sa mga walang kakayahan, sa mga taong walang alam, hindi nakakaalam, walang kakayahan upang ipagtanggol ang kanilang sarili. So dapat ang batas ay pantay-pantay. Kung paano pinotektahan ng Senado si Bato de la Rosa, dapat ganon din ang bawat Pilipino. Kahit ano pang antas niya sa lipunan. Hindi lamang na dahil si Bato ay senador. No. Dapat pantay-pantay. Kaya sana matuto din tayo na yung pagpapatupad o paghahanap ng hustisya hindi lamang ayon sa ating emosyon, ayon lamang sa aking pakiramdam dahil sa naiinis ako, dahil sa galit ako sa iyo, dapat ka nang magbayad. No. Dapat umayon din tayo sa tinatawag nating standard. Sa tinatawag nating batayan ng hustisya. Kasi kung lumabas na tayo doon sa standard o sa batayan, kahit sino pwedeng mag-claim ng katotohanan. Pwedeng mag-claim na ang ginagawa niya ay tama. Pwedeng mag-claim na ang ginagawa niya ay ayon sa batas. Na kung titingnan natin, ginagawa lang niya ito to justify his or her action. Dapat yung ating ginagawa
naaayon sa batas. Kaya yung pag-aresto kay Bato, maraming mga katanungan na namuo, nawa magkaroon ng malinaw na kasagutan. At yung malinaw na kasagutan na yon ay hindi lamang yung bias. At nawa sana bilang mga senador din, no, panawagan ko rin sa mga senador na wag nating ikubli ang mga katotohanan. Wag nating pagtakpan ang katotohanan. Dapat ipakita natin sa mamamayang Pilipino na tayo ay ehemplo sa pagpapatupad ng batas, hindi sa pagtatakip nito at pagkukubli nito ng mga baluktot ng mga batas. Nagbaluktot na kagagawan ng isang tao. Kaya kung si Senador Bato de la Rosa man ay may kasalanan, then harapin niya ito sa pamamagitan ng isang legal na paraan. At sa pag-aresto din sa kay Bato, kung kinakailangan na dumaan ito sa local courts, then do so para at least ito ay maging isa din na ehemplo para sa lahat na nirerespeto natin yung ating batas sa Pilipinas. At sa batas din ng Pilipinas, nawa din, no, na mapagkakatiwalaan pa rin. Ipakita ng ating local courts, ng ating local justice na umiiral pa rin ang batas ng Pilipinas. Na ang batas ng Pilipinas ay hindi lamang para sa iilan o tinatawag nating selective justice, kundi hustisya para sa lahat. Maraming salamat po at sana kung nagustuhan ninyo ang video ito, paki-subscribe and like. So maraming salamat kung nakarating ka sa dulo na ito. Ako ay nagpapasalamat sa iyo at sa inyo. Kung may mga gusto kayong sabihin o i-comment o pagpuna sa mga nasabi ko, feel free to comment below. At ito ang tanong ko sa iyo. Ang tanong para sa inyo. Ano ang sa tingin ninyo? May nilabag ba ang Senado matapos mapanood ang video ito? May nilabag ba ang Senado sa pagpapatupad ng warrant of arrest galing sa ICC? O ginagawa lang ng Senado ang dapat at kung ano ang tama para protektahan ang mamamayang Pilipino? Maraming salamat po and God bless us all.